Good morning, church. Good morning, Life Giver Binyan. Hey, you know what? I have an encouragement sa ating lahat. Naisip nyo na ba? Minsan ba napatanong na kayo, bakit ako mag-worship? Bakit ako magtataas ng kamay? Bakit ako kakanta? Bakit ako mag-show up even though I am not really happy? Sino dito araw-araw masaya siya? Sino dito nakakaranas din ng kalungkutan? Lumakas yung amen, no? Okay? You know, that's the reality of life. Listen, hindi tayo laging okay, tama? Pero bakit? The Bible teaches us, it tells us na kahit anong mangyari, always worship. Even if you're not okay. Bakit kaya? Because you know what? The truth is, yung joy, hindi siya manggagaling sa feelings mo eh. Yung joy, hindi manggagaling sa kung anong estado mo. Yung strength, hindi manggagaling sa kung anong yung estado mo. Manggagaling siya sa Panginoon. Alam mo, sabi ng scripture, the joy of the Lord is our strength. So as long as hawak ka ng Panginoon, as long as you are in the will of God, you are serving, you are doing your devotion, you are praying, alam mo, yung joy nasa iyo pa rin yan. Kaya mo pa rin ngumiti, kaya mo pa rin sumayaw even though you are facing any kind of struggle. And you know what? Ito pong kakantahin natin na song. It's a new song. It's called The Joy. The other night, let me just share. Pinapakinggan ko siya. The other night, hindi talaga, wala ako sa ulirat na sobrang gusto kong magwala, umiyak and everything. Pero you know what? Joyful song, umiiyak ako because the Lord really spoke to me. Sabi niya doon, the joy of the Lord is my strength. So even if I am not okay, as long as alam kong sumusunod ako sa Panginoon, I can have joy. And it's not about my feelings. It's about the will of God. So pwede, sino dito handa siyang magsaya sa presensya ng Panginoon? Come on, let's go! Oh, oh. The day you made, so I'll rejoice and be glad in it. This is where I believe, this is where I believe you are more than enough, you're more than enough for me. You are faithful to your promise. You are strong when I am weak. You are resting in your presence. I have everything I need. Come on, say, the joy of the Lord, the joy of the Lord is my strength. It's more than a feeling. The joy of the Lord, the joy of the Lord is my strength. Oh, my soul, bless His name. All that is within me, say, the joy of the Lord, the joy of the Lord is my strength. Oh, 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 Jesus. Come what may, you are worthy of all my praise. Because you are faithful to your promise. You are strong when I am weak. When I'm standing in your presence, I have everything I need. The joy of the Lord, the joy of the Lord is my strength. It's more than a feeling. The joy of the Lord is my strength.
joy of the Lord, the joy of the Lord is my strength. Oh, 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 oh. So let it rise up. Come on, let's raise our hands like a river. It's the joy of the Lord. It's the joy of the Lord. I've got the joy, I've got the joy, I've got the joy. It's the joy of the Lord. Come on, let's declare. I've got the joy, I've got the joy, I've got the joy. It's the joy of the Lord. It's the joy of the Lord. I've got the joy, I've got the joy, I've got the joy. It's the joy of the Lord. Come on, it's joy. I've got the joy. Joy, I've got the joy. Come on, you declare it. It's the joy of the Lord. It's the joy of the Lord. I've got the joy, I've got the joy, I've got the joy. It's the joy of the Lord. Come on, I've got the joy. I've got the joy, I've got the joy, I've got the joy. It's the joy of the Lord. It's the joy of the Lord. I've got the joy, I've got the joy, I've got the joy. It's the joy of the Lord. It's the joy of the Lord. Oh. Joy in the morning, joy in the evening, you keep me dancing in every season, whatever comes tomorrow, I've got joy. One step ahead. Why would I not sing of your praises even when troubles come? Why not? Why would I not worship forever? 'Cause I've seen the good you've done. And I'm not ashamed, I'm a sinner saved. No, I'm not afraid anymore. What the world calls foolish, you call freedom. No, I won't hold back anymore. I've got joy in the morning, joy in the evening. You give
me dancing in every season. Whatever comes tomorrow, I've got joy. I'm letting go. I'm wild in your presence. Then still the sun comes up. You make me strong whenever I praise you. Jesus, you fill my cup. And I'm not ashamed. I'm not ashamed. I'm a sinner saved. No, I'm not afraid anymore. When the world goes foolish, you call freedom. And I won't hold back anymore. Oh, I've got joy in the morning, joy in the evening. You keep me dancing in every season. Whatever comes tomorrow, I've got joy. I've got joy. I've got joy in the sunshine, joy in the rain. You keep me dancing again and again. Whatever comes tomorrow, I've got joy. One. Hey, hey. Oh. Sing, I've got joy, joy, joy. Saan? I've got down in my heart, hallelujah. Come on, you declare, I've got joy. You know, lower. Down in my heart, I've got joy, joy, joy. Down in my heart. Kung gaano ka kasaya sa Panginoon, ganun ka baba. Pwede ba? I've got joy, joy, joy. Down in my heart, yes. Joy, joy, joy. Down in my heart, I've got joy, joy, joy. Down in my heart, hallelujah. It's so far, I've got joy. I've got joy, joy, joy. Down in my heart, I've got joy, joy, joy. Down in my heart, I've got joy, joy, joy. Down in my heart, hallelujah. Come on, let's say, I've got joy in the morning, joy in the evening. You keep me dancing in every season. Whatever comes tomorrow, I've got joy. I've got joy in the sunshine, joy in the rain. You keep me dancing again and again. Whatever comes tomorrow, I've got joy. I've got joy, joy, joy. Down in my heart, I've got joy, joy, joy. Down in my heart, I've got joy, joy, joy. Down in my heart, hallelujah. For the last time, I've got joy, joy, joy. Down in my heart, I've got joy, joy, joy. Down in my heart, I've got joy, joy, joy. Down in my heart, hallelujah. Yes, Lord. Yeah. Come on. Give the biggest clap and the biggest shout, Jesus! Hallelujah, Jesus. Truly, yung kasiyahan na nakikita namin, na naranasan namin sa presensya mo, cannot compare to whatever it is na pwede naming maranasan sa mundo. Salamat, Panginoon, because you restore us. Salamat because paulit-ulit you give us strength and you give us the joy, Lord God. We have this assurance na anytime na lapit kami sa presensya mo, there is restoration. There is revival. Come on, just be in the presence of God right now with your own voice, with your own mouth, with your own heart. You can pray.
Kung ngayon ka lang ulit lumapit sa Panginoon, sulitin mo. Kung ngayon ka lang ulit nagkaroon ng encounter sa Panginoon, sulitin mo. Kung matagal kang nawala, napagod, magpakumbaba ka ngayon sa Panginoon. Lord, the cry of our hearts is that we need you. You are the one thing we need. Jesus. More than silver, more than gold, you are the treasure that I hold. Now that I've tasted of your goodness, nothing else will satisfy. Give me Jesus, give me Jesus. You can have all this world. You can have all this world. Give me Jesus. Give me Jesus. You can have all this world. You can have all this world. And I don't want anyone else. I don't need anything else. You are my one thing. You are my
just want you, Jesus. I just want you, my Lord. I just want you, Jesus. I just want you. Cause there is no greater love than yours. Nothing else could ever compare. And even if I search all the world, I will never find a love like yours. There is no greater. There is no greater love than yours. Nothing else could ever compare. And even if I search all the world, I will never find a love like yours. I just want you, Jesus. I just want you, my Lord. I just want you, Jesus. I just want you. Yes, Lord. Wala kaming ibang hahanapin kundi ang presensya mo, Panginoon. Puno man kami ng mga pinagdadaanan. Meron man dito, Lord, mga anak mo na merong dinadaanan, merong pinapanalangin. But aside from that, Lord God, ang pinakahahanapin namin ay ang presensya mo. Ito ang panalangin namin. We just want you, Lord. Punuin mo kami sa araw na ito. This is our prayer in Jesus' mighty name. Everybody say, Amen and Amen. Good morning, Life Giver Binyan. Palakpakan naman natin ang Lord sa buhay ng ating worship team na nag-lead sa atin sa pagpupuri sa Panginoon. Kahit may banta ng bagyo, nakaapoy pa rin ang presensya ng Panginoon. Ako nga po, si Lizelle Gabo, and I'm blessed to share my testimony sa pagbibigay. Ako nga po pala ay mula sa Life Giver Santa Rosa Satellite. Isa po ako sa core ng Kalamba, pero taga Santo Tomas, Batangas po ako. Malayo pero sa awa ng Diyos ay active din po ako sa pag-a-attend sa ating church. Isa po akong working mom. Nagtatrabaho sa isang printing company sa FVIP dito sa Santo Tomas. Sa totoo lamang po ay kakauwi ko lang galing sa night shift. Bilang isang ina at asawa, hindi po madali ang magpaguyod ng pamilya, lalo na kapag lahat ay may bayad. Kami rin po ay nangungupahan lamang. Wala rin po akong katuwang sa pagbabayad ng bills noon dahil ang asawa ko ay walang trabaho sa loob ng halos 3 taon. Nagkaroon po siya ng gout, laging namamaga ang kanyang mga paa, kaya hirap siyang maglakad at makapagtrabaho. Dumating po ako sa punto na napanghinaan na ako ng loob dahil sa pagod sa hirap at sa mga panahong parang walang kasiguraduhan. Pero sa kabila ng lahat, patuloy akong lumalapit kay Lord. Lagi kong dinadala sa prayer works at prayer book ang panalangin ko. Lord, sana gumaling na ang asawa ko at magkaroon siya ng trabaho. At tunay nga pong prayer works at napakabuti ng Panginoon. Isang araw, may ipinadala po siyang tao
si Lord no nag-aalok ng trabaho sa asawa ko. At ang nakakatuwa pa, ang workplace niya ay nasa likod lang ng bahay namin. Hindi na niya kailangang bumiyahe, pwede niya lang lakarin araw-araw. Nahari siya nitong August at sobrang saya ko dahil narinig ni Lord ang matagal ko ng dasal. Kaya po, pinangako ko kay Lord na kahit maliit lang basta galing sa puso ay magbibigay kami. Tuwing may life group merge kami sa Kalamba, nagpo-pledge kami. Minsan sa pagkain, minsan sa iba pa. Dahil naniniwala ako na hindi masayang ang pagbibigay kay Lord. Kahapon, nag-pledge din ang asawa ko para sa gawain namin sa Kalamba. Sabi nga sa Proverbs 11:24, ang taong mapagbigay ay lalong yumayaman, ngunit naghihirap ang tikom na mga kamay. Sinigurado ko na hindi tikom ang kamay ko sa pagbibigay. Hindi lang para yumayaman ako, kundi dahil alam ko na lahat ng ito ay galing sa Diyos. Ang pagbibigay na galing sa puso ay bumabalik ng doble. Minsan pa nga ay higit pa. At wala nang mas yayaman po sa isang tao na kinakasiyahan, pinagpapala at sinasamahan ng Diyos. Kaya mga kapatid, huwag kayong matakot magbigay kay Lord. Alam ko po na lahat ng tayo ay handa nang magbigay, kaya naman tayo po ay pipikit at ipinalangin natin ang ating kaloob. Panginoon, maraming salamat po dahil ni minsan ay hindi ka nagkulang. Maraming salamat po sa pagkakataon na muli kaming makapagpapuri sa iyo gamit ang aming mga kaloob. Kita mo po ang laman ng aming mga puso. Gusto po namin na magpupurihin ka. Dalangin ko po na ikaw po ang sumama sa bawat isa. Patuloy ko pong magpapakilala sa amin bilang aming Ama na laging nakikinig at nagpo-provide sa kanyang mga anak. Sa lahat po ng magbibigay, patuloy mo po silang pagyamanin pa sa mga pagsama mo, sa mga kasama po namin na wala pang kakayahan na magbigay. Dalangin ko po na magkaroon sila ng desire na makapagbigay din upang maranasan din nila ang galak na pinaranas mo sa amin. Sa iyo po lahat ng pupuri, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Amen. Pwede po nating isend ang nating mga kaloob sa ating GCash account sa AUB. Account na nakapresent po sa ating mga screen. To God be all the glory. Ngayon naman po, alam ko pong handa na tayong lahat upang makakinig sa salita ng Diyos na ibababa niya sa sitwasyon. Kaya naman, it is an honor to introduce to you our speaker for this morning, ang anointed at powerful pastor ng Life Giver Muntinlupa, Pastor Brian Bombay. Good morning, Life Giver Binyan. Pwede ba before I start, pwede ko ba makita ang inyong mga heart reaction? Alright? Am I loud and clear sa inyo pong lahat this morning? Alright. Pwede ba this time, no? Batiin mo naman or mag-comment ka naman dyan that we welcome you to our Sunday Fellowship. Come on. I hope and I pray, no, na bago pa man I hope and I pray na tayong lahat ay dry, Lord, ngayong araw na ito. Amen. So before we start, all right, this morning, let us appreciate also our ministers, no? Nagpapasalamat tayo sa buhay ng ating mga ministers, all right, para maging possible ang ating online this morning, even though no alam natin na hindi maganda ang Panginoon, ang panahon, pero naniniwala tayo na malaki ang gagawin ng Panginoon this morning. All right? We also appreciate our worship team. Sige, heart reaction sa ating worship team. Come on. Heart reaction tayo sa ating worship team. Amen. Grabe, no? Truly na even though kahit nasa Zoom meeting tayo, tumatagos ang presence ng Lord, no? For leading us into a heartfelt worship this morning. Amen. Same thing din sa nag-share ng ating ng kanyang testimony. All right. Kay Ate Lizelle Gabo. Amen. About what giving truly means. All right. Wala talaga yan sa layo or sa lapit. No, basta merong mga tao na merong puso, malalaking puso
alright, para maglingkod sa ating Panginoon. At the same time, wala yan sa laki ng amount na ibinibigay. Basta naiintindihan mo, alright, that God is to really able to sustain and provide for you, then if we are faithful, God is more than faithful na ibalik ko ano yung mga bagay na binibigay natin. Amen? Amen. Alright. So this morning, before I start, tayo ay mananalangin. Let us close our eyes. Alright, kung nasan ka man ngayon, close our eyes. Tumayo ka na dyan and we will pray, we will worship, and we will hear a word from the Lord this morning. Alright, sige, tayo ay manalangin. Panginoon, minsan pa pinupuri, pinapasalamatan, niluluwalhati ka namin, Lord God, this morning. Lord, we know na hindi po maganda ang panahon. Lord God, malamig ang panahon, pero we believe, oh God, na paiinitin mo ito sa pamamagitan ng iyong salita. Lord God, Lord, we pray for every member of Life Giver, Panginoon, right now that you will make them safe, oh God, and dry this morning, on Lord, and we are ready to receive your word, Lord. Panalangin ko na talaga mag-penetrate, Lord, for every screens, Lord God, na meron kami this morning, ang salita mo, Lord God. Kainin namin, Lord God, ang salita mo, at talagang ito po ay bit-bitin namin habang kami po ay nabubuhay. We pray for Holy Spirit to move on every screen that we have right now this morning. Mangusap ka, kumilos ka, at talagang maramdaman namin ang presensya mo ngayong umagang ito. Salamat, Panginoon. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Ayan. All right. So this morning, no, maybe we are in our Zoom meeting, no, Zoom Sunday fellowship, no. You know what? I mean this personally, no. Kami po ay masaya every time na kayo po ay nakakasama namin online, and mostly kapag kayo po ay nakakasama namin on site. So after this one, we pray and we hope, no, na lahat po tayo ay muli magsama-sama na magpupuri at makikinig na salita ng Panginoon on site. Amen? So naniniwala ka ba na ngayong araw na to na hindi aksidente na at tayo ay magkakasama ngayong araw na ito? Amen? Because God Himself planned this moment for you, para sa'yo. No, we believe that every Sunday palaging merong mga bagong bagay na ginagawa ang ating Panginoon, mga bagong message from God, mga bagong himala at mga bagong pagkakataon para maranasan at ma-experience, marinig natin ang ating Panginoon. Maybe, no, yung iba dito sa kasama natin sa online, no, they are happy. I don't know kung ano po yung situation nyo, but maybe some of us, we are happy, or maybe yung iba sa atin, nakasama natin ay meron silang mga bigat sa puso, may ibang pinagdadaanan, no? Yung iba sa atin, maybe some of us ay pagod na sa laban sa buhay. Tahimik lang, pero deep inside, durug na po sila. Tama? At ngayong umaga, baka mamaya meron kang dala or meron kang tanong sa puso mo na, Lord, may pag-asa pa ba? Lord, makakalaya pa po ba ako sa sitwasyon namin? Or Lord, may second chance pa po ba? Alam mo kapatid, ngayon pala ang gusto kong malaman mo, no, binibigyan ka ng assurance ng Panginoon that you are loved. No, kamahal-mahal ka, no? Hindi ka nakalimutan ng Panginoon kasi hindi siya nalayo sa mga taong nahihirapan. Hindi niya iniiwasan ng mga taong makasalanan at lalong, alright, hindi niya tinatalikuran ng mga taong naliligaw. Instead, God Himself initiate, no? Siya mismo ang nalapit. Si Lord mismo ang nagawa ng paraan para maabot ka. No, hindi inantay ng Panginoon na maging perfect ka muna bago ka niya hanapin. Hindi niya sinabi na kailangan ayusin muna natin yung buhay natin bago niya tayo mahalin. Jesus came because He knew that we need Him. Alam ni Lord na kailangan mo siya. Kaya siya pumunta sa mundong ito because He no, na kailangan mo ang ating Panginoon. And today, this morning, we are going to celebrate yung katotohanan na ibababa ng Panginoon. Life-changing hope and reasons why we are here. Our title this morning is Jesus Saves. Handa ka na bang iligtas ng Panginoon ngayong umagang ito? Amen. Sino dito mahilig sa mga rescue stories? Yung mahilig manood ng mga intense movies, no, yung laging merong yung story na lagi na lang merong sinasagip. No, sometimes aminin man natin o hindi, lahat tayo deep inside, no, dumarating tayo sa season ng buhay natin, no, na kailangan natin ng tagapagligtas. Tama. Madalas
No, kahit hindi naman life-threatening, naghahanap tayo na magliligtas sa atin. So, sa mga estudyante, minsan or madalas, humihingi tayo ng tulong sa Panginoon para i-save tayo kasi meron tayong long quiz, tama? Paano ka ililigtas ni Lord? Hindi ka naman nag-review. Paano ka makakasagot? Tama? Sa mga broken-hearted, no, maagang na broken-hearted. Kasi hindi pa naman time, no, mag-into relationship. Sabi ni Lord, wag muna. Tapos kapag iniwan, nasaktan, umiiyak, kumahagulgol, then sasabihin, Lord, save me. Tama ba yun? Sa mga may utang, no, hindi makaahon, no? Hindi Lord save me muna. Ang nilalapitan unang-una mga Bombay, Bombay save me. Tama ba 'yon? Hindi po ako kasi wala po ako noon. Anyways, 'di ba? Save me sabi ni Lord, 'di ba? Hindi pa time. No, wag muna. Amen ba 'yon? Amen. Kinig ayaw, sagit gusto, aray ko. Amen. And today, we are going to talk about three truths, mga tatlong katotohanan, life giver Binyan, na nagsasabi na kung paanong nagliligtas ang ating Panginoon. No, pag-uusapan natin ay manggagaling sa Book of Luke, and we will understand na ang Panginoon ay dumating hindi para mag-create ng religion, but He came for those people na naghahanap, nasasagip sa kanila. Alright? So sino dito no gusto na maligtas siya ng Panginoon ngayong umagang ito? Amen. Heart reaction sa mga taong gustong iligtas siya ng Panginoon ngayong araw na ito. Amen. Alright? So sino po, no? So the question is sino at paano nagliligtas ang ating Panginoon? Hindi ko na po patatagalin. Number one, He saves spiritually sick. Luke 5:32, 31 to 32, sabi po dito, sinagot sila ni Jesus. Yung mga may sakit ang nangangailangan ng doktor, hindi yung walang sakit. Hindi ako dumating para tawagin ang matutuwid, kundi ang makasalanan para magsisi sila. So para mas maintindihan po natin mga kapatid, no? Para mas makita po natin, this is the story ng pagtawag ng Panginoon kay Levi, also known as Matthew in the Bible. Isang tax collector na tinawag ng Panginoon para sumunod sa kanya at maging disciple niya. Then, naging issue sa kanila, o naging issue sa mga tao that time ang pagsama ng Panginoon sa kanya at pagsabay sa pagkain. Alright? So we can read the story no in Luke chapter 5 verse 27 to 30. So we can see that Jesus himself identify our real condition. Ah, pinakita ng Lord, alright, no, yung real condition ng mga tao. Kita dito na malaki ang pangangailangan nitong taong to. Pero ito talaga kasi ang purpose ng Panginoon no, na pumunta sa mundong ito para sa mga taong spiritual sick. No? Kung tatanungin kita ngayon, how's your status? Are you spiritually sick? Or masasabi mo na healthy naman ako pas. Based sa assessment ko sa sarili ko, hindi naman ako spiritually sick. You know what, Life Giver Binyan? He is a physician of our soul. Maybe sinasabi mo sa sarili mo ngayon na hindi ka spiritually sick, but Jesus Himself, kitang-kita po ng Panginoon. And He wants to be with those who are sick with sin. With you. Sino dito ang aamin na makasalanan siya? Sige, pwede mong itaas ang kamay mo. Wala naman, naka-off naman yung cam mo. Ano makasalanan ka? Gusto kong malaman mo na kaya bumaba si Jesus, no? Kaya bumaba si Jesus kasi nakita niya na kailangan mo. Hindi lang to basta simpleng ubo at sipon. Noong mga panahon po na nag-aaral ako sa med school, syempre, alam niyo naman po, ito ay tinatawag nilang terminal condition. Pero sa atin po, ang tawag po dito ay walang iba kundi kasalanan. Life Giver Binyan, Jesus is the perfect doctor to heal our sins. Nakita ng Panginoon si Levi as tax collector, corrupt at makasalanan. Pero hindi po siya pinandirian ng Panginoon. At hindi po siya tumakbo palayo, hindi niya iniwasan si Levi. Instead, ang ginawa ng Panginoon, nilapitan niya, alright, tinawag ang pangalan at ginawang disciple niya.
Alam nyo po, no? Alam nyo anong problema po minsan, no? Naging kagaya na po tayo ng mga tao that time nung tinawag si Levi, no? Nagtatanong at nagtataka nagtatanong at nagtataka tayo minsan bakit si Jesus ganto? Bakit si Jesus sumama sa makasalanan, mga kritiko na akala mo walang nagawang kasalanan? Amen? Naninilip ng kasalanan ng ibang tao, pinapansin ang kasalanan ng iba pero bulag sa sarili niyang kasalanan. Ang mas malala pa sa malala, ayaw umamin na sila ay nagkasala. For example, para mas makuha po natin, no, sa isang senaryo na isang kaibigan or isang kasama natin sa simbahan, bro sis, paghawak mo, bro parang mainit ka. Masama ba pakiramdam mo? Para kang nilalagnat. Imbis na umamin, ano ang madalas na sagot? Hindi ah, healthy ako. Mainit lang ang panahon. Pero deep inside, nagtatampo, bagsak ang loob kasi wala nangangamusta sa kanya. Tama ba yon? Lagi niyo pong tatandaan na mga taong may sakit na ayaw umamin, kailanman ay hindi gagaling. Kung may sakit ka, you are spiritually sick, meron ka pinagdadaanan din, kailangan mong umamin. Amen? So bakit ba may mga tao na ayaw pumunta sa doktor? Unang-una, hindi nila alam na may sakit sila. Na normal lang. Na normal yung mga nararamdaman nila. Pangalawa, yes, alam nila na may sakit sila, pero ang nasa isip nila, hindi ko naman kailangan ng pumunta sa doktor kasi alam ko naman yung gagawin ko. Kaya ko naman pagalingin ang sarili ko. Tama ba yon? Pangatlo, aware naman sila na may sakit sila. Aware din naman sila na kailangan nila ng doktor, pero hindi nila alam kung sinong doktor yung lalapitan nila. And you know what, Life Giver Binyan, nakita ng Panginoon na maraming pagkakataon na kailangan mo na makakasama sa buhay mo. Amen? Pero alam din ni Lord na hindi sila laging nandyan. Pero I want you to know that Jesus is always available. Nakita ng Panginoon na kailangan mo ng perfect diagnosis. At hindi mo yung makukuha sa sarili mo lang mga research. Pero Jesus always makes perfect diagnosis. Nakita ng Panginoon na kailangan mo ng kagalingan. Pero hindi mo yung magagawa sa simpleng pag-inom lang ng ginger lemon. Pero Jesus Himself provides cure. At ito yung cure na hindi mo makukuha at hindi kayang ibigay ng mundong ito. You know what? Kung meron ako diyang PowerPoint, sabi dito, Jesus sat with sinners. Umuupo si Lord sa mga makasalanan. He healed the broken and called the unworthy. Nung nakita ng Panginoon si Levi, he saw a disciple inside a sinner. Nung nakita ng Panginoon si Levi, si Matthew, ang nakita niya ay isang disipulo sa katauhan ng isang makasalanan. And you know what, Life Giver Binyan, habang tinitignan ka ng Lord, ang nakikita niya sa iyo ay disciple. Jesus invited Levi and then as you right now into a transformation. Amen. Wag tayong feeling perfect na wala tayong kasalanan, that we are spiritually healthy. Pero deep inside we are spiritually sick. Bakit? Kasi kapag umamin ka na you are spiritually sick, you know what? Pagagalingin ka ng Panginoon and Jesus invited you into a transformation. Gusto ng Lord na magkaroon ka ng transformation. PowerPoint, kakatagpuin ka ng Panginoon kung nasaan ka, pero hindi ka niya iiwanan kung saan ka niya nakita. Maybe nakita ka ng Lord sa isang situation that you are in sin, pero gusto kong malaman mo na iaalis at iaahon ka dyan ng Panginoon. Amen po. Hindi dumating ang Panginoon kasi mabuti ka. Kasi marami kang magagandang bagay na ginagawa. Dumating ang Panginoon kasi nakita niya na may sakit ka. Na kailangan mo ng tulong. Amen? Na hindi natin kayang pagalingin ang ating mga sarili. And if you are that person right now, this morning, Life Giver Binyan, na kinakausap ng Panginoon, ang kailangan mong gawin, hubarin mo yung maskara mo. Huwag kang magpanggap na masaya kung totoong malungkot ka. Huwag kang magpanggap that you are positive, no? Kung meron ka talaga mga bagay na hindi magagandang pinagdadaanan sa buhay, God wants you to be honest. No, hubarin mo yung maskara mo, ipakita mo kung sino ka. Ano pa? You stop pretending. Huwag kang magpanggap. Tama? Huwag tayong magpanggap na laging okay lang tayo pero deep inside we are not. Maging totoo ka sa Panginoon and let Him heal you. Gusto kang pagalingin ng Panginoon sa lahat ng mga bagay na nakasakit at nagdala sa iyo ng kabigatan. Are you still struggling with sin?
Meron ka ba mga kasalanan na ginagawa? Yes, hindi tayo perfect. But if you are still struggling with sin, kailangan mo maging honest sa Panginoon kung gusto mong gumaling at makalaya dyan. Are we spiritually exhausted? And still, we are pretending everything is okay? Kung exhausted ka, pagod ka na sa mga nangyayari sa'yo, no, yung talagang napapagod ka din, be honest to God. Huwag kang magpanggap na okay naman, kahit na okay ang lahat ng bagay, kahit hindi naman. Hindi masamang umamin. Amen? Remember, Jesus came for the sick. Jesus came for us. Kung aamin ka na kailangan mo ang Panginoon, this time, pwede ba i-comment mo dyan sa comment box that, Lord, I need you. With all of your heart, no, habang tinatype mo yan, pwede mo sabihin sa Panginoon that, Lord, I need you. Amen? Number two, Jesus came para saan? He saves the lost. Para sagipin ang mga naliligaw. Luke 19:10, sinabi dito, dumating ang Son of Man para iligtas at hanapin ang nawawala. Isa sa very familiar na story sa Bible na madalas natin naririnig ay ang story ng lalaki na si Zacchaeus. Tama po. This is the time when Jesus entered Jericho. Merong isang mayaman na leader no, ng mga tax collector na gustong si Jesus. Sino ba yung Jesus na pinag-uusapan na yan? Sino ba yung famous Jesus na yan na lagi ko na lang naririnig? Tama. Pero dahil maraming tao at this time, we all know no that Zacchaeus is maliit, no? Kung di po ako nagkakamali, Zacchaeus as 3 feet. Kung di po ako nagkakamali, no? So ang ginawa po ni Zacchaeus ay umakyat po siya sa puno ng kamatis. Tama po ba? Kamatis ba? No. Umakyat po si Zacchaeus sa puno ng sycamore, no? At saktong pag-akyat ni Zacchaeus sa puno ng sycamore tree, alright, saktong pagdaan po ng ating Panginoon. Then tumingala siya kung nasaan si Zacchaeus, then sinabi ng Panginoon sa kanya, Zacchaeus, bumaba ka dyan, bilis. Dahil kailangan ko kasing magstay ngayon sa bahay mo. So ganun po ang nangyari. Bumaba si Zacchaeus, tapos kasama niyang pumunta sa bahay niya si Jesus. Then nagkaroon na naman ng bulungan ng mga tao na akala mo hindi sila nagkasala sa buong buhay nila. Then nagsabi si Zach, no, sa Panginoon na ibibigay niya sa mahihirap ang property niya. At kung meron man siyang nadaya na lamangan, ay ibabalik niya ng 4 times. At ito po ang naging sagot ng ating Panginoon sa kanya. Alright? So nakita po natin yung ganda ng senaryo. Alright? Hindi nag-antay ang Panginoon na hanapin siya ng mga taong nawawala. Kasi siya mismo ang gumawa ng paraan para mahanap at maligtas ang mga nawawala. Hindi siya naghintay lang na sinabi na, aba, kung gusto mo talaga maligtas, then hanapin mo ako. Hindi po ganun ang sinabi ng Panginoon. Ano po ang nangyari? Ano po ang ginawa ng Panginoon? Jesus Himself came to seek para maghanap. Amen? And Jesus walks towards the lost. Puntahan ang mga naligaw. Puntahan ang mga naliligaw. Do you think Life Giver Binyan na aksidente ang pagpunta ng Panginoon sa Jericho at madaanan niya kung nasaan si Zacchaeus? Of course not. Kasi gusto ng Panginoon, gusto ko malaman mo na kaya nandun si Jesus ng oras at panahon, alright? Kasi si Zac talaga ang main agenda niya. Si Zacchaeus talaga ang main agenda ng ating Panginoon. Wala nang feeling mo ba aksidente na na-invite ka lang sa simbahan? Or feeling mo ba, baka mamaya naman mo, the reason why kung bakit ka napupunta sa church, the reason why kung bakit ka namin kasama ngayon, alright, sa oras at panahon na ito ay sinadya ng Panginoon. Kasi hinanap ka ng Panginoon at gusto kanyang makasama. Amen. Heart reaction naman sa mga naniniwala na ito ay hindi aksidente na sinadya ng Panginoon na siya ay makasama ngayong araw na ito. Kaya sinabi ng Panginoon kung bakit niya hinahanap at gustong maging kaibigan si Zac. No, nakilalang notorious that time. No, notorious criminal nung time po nila. Jesus came precisely to save people like Zacchaeus. Mga taong kagaya ni Zacchaeus
people who are lost in greed, mga taong sakim, not just in terms of money, hindi lang tungkol sa pera, pero kahit sa mga material na bagay na pinipilit kinukuha yung mga bagay na kahit hindi naman kailangan, kinukuha nila. Mga taong greedy in all aspect. Amen. Ano pa? Mga taong guilt. Punong-puno ng guilt feeling sa buhay nila, sa sarili nila. At mga taong punong-puno ng rejection. Maybe, no, some of us are rejected sa community, sa family, sa group of friends. I want you to know, no, na maybe yun yung naging reason kung bakit ka na lost, kung bakit ka naligaw. But I want you to know that Jesus came for you. Dumating ang Panginoon kasi nakita ng Lord na ligaw ka. Alam niyo po, marami kasi mga tao na kahit ilang beses nang dumaan, no, kahit ilang beses nang dumaan si Jesus, hindi nila nakita. Alam niyo po kung bakit? Kasi bukod sa nawawala na nga sila, mga nagwawala pa. Mga maoy. Tama? Alam niyo yun? Hindi po talaga makikita si Jesus kasi nawawala ka na nga, nagwawala ka pa. You know what? Si Zacchaeus, maliit, makasalanan. Marami po mga tao ang galit sa kanya. Pero ang sinabi po ng Panginoon sa kanya, Zach, bumaba ka dyan bilis. Dahil kailangan ko kasing magstay ngayon sa bahay mo. Alam niyo po, Life Giver Binyan, si Jesus, madalas andun po siya sa sitwasyon na buhay natin na tayo po ay nahihiya. Nakakahiya lumapit kay Jesus kasi makasalanan ako. Kasi hindi ako perpekto. Nakakahiya lumapit kay Jesus kasi hindi patuwid ang pamumuhay ko. Or meron pa ako mga bisyo na hindi ko pa naaalis. Question, si Zacchaeus ba inayos muna ang buhay niya bago siya hanapin ni Jesus? The answer is no. Hindi po, mga kapatid. Pero Jesus himself seek him. Tama po. Same thing with you, kapatid. Always remember that you did not find Jesus. Jesus found you. Hindi mo hinanap si Jesus dahil si Jesus mismo ang nakakita sa'yo at humanap sa'yo. Amen? Nakakalungkot kasi marami mga tao no, na kapag cellphone ang nawawala at hindi makita, grabe, halos ipagpag ang buong bahay. Halos i-announce sa buong barangay na nawawala ang cellphone niya. Lahat ng pwedeng pagtanungan, tatanungin. Pero kapag kaluluwa ang nawala, kapag kaluluwa ang nag-missing in action, lagi nating sinasabi, baka busy lang. Kaya hindi naka-attend ng life group. Baka busy lang. Kaya wala sa Sunday fellowship. Type mo nga dyan sa comment section natin, hanap-hanap din kapag may time. Amen. Pero alam nyo po, mga kapatid, ang Panginoon ay hindi po kagaya natin. Bakit? Because God never stops until the lost is found. Hindi po natigil ang Panginoon hanggat hindi niya po nakikita yung mga nawawala. No, meron po talaga mga taong nawawala at nahanap ng Panginoon, pero meron naman mga tao na nawawala pero ayaw magpahanap sa Panginoon. Amen. So, paano po natin malalaman, no? You know what, there are also a parable that proves about seeking na talagang totoong hinahanap ng Panginoon. Unang-una po, the parable of the lost sheep. Grabe po ang Panginoon. No, nakita natin the story that a willingness to leave the 99 para lang makita po yung isa. Then the question is, ikaw ba tong isa na to? Tama? Baka mamaya ikaw tong isa na to. Then, para makabalik, magpakita ka na. Tama? Pangalawa po, the parable of the lost coin. God rejoices over a sinner who repents. 'Di ba? Nakita po natin, no, nakita po yung lost coin, ano po nangyari? Nag-rejoice. Tama? Ipinamalita na nag-rejoice na nakita niya yung nawawala niyang coin. Pangatlo, the parable of the lost son. A story of rebellion and repentance. Pero nung bumalik at nakita, that brings joy to the Father. Amen? Iba-iba po ito ng story, pero same po ng ending. Found, yung mga lost nakita, and then celebration. Amen? Sino po ang gusto ng Panginoon na tumanggap sa Kanya? Mga taong ligaw. Ano ang gusto ng Panginoon?
Sa mga tumanggap sa Kanya, God is offering a relationship. Saan gusto ng Panginoon na pumunta? Kagaya po ng ginawa ni Zacchaeus, nung nakita siya ng Panginoon, bumaba siya ng puno. Tama. God wants us, at the moment, nung nakita ka ng Lord, kailangan malaman mo din kung saan ka nakapwesto. You humble yourself before God. Amen? Kailan gusto ng Panginoon na tanggapin natin siya? Kagaya din ng ginawa ni Zacchaeus, immediately and quickly. Na nag-offer na si Lord, no, nakita ka ni Lord and God is offering you a relationship. Ano kailangan mong gawin? Accept, tanggapin natin immediately and quickly ang inaalok na relationship ng Panginoon. Bakit gusto ng Panginoon na tanggapin mo siya? Para makasama ka niya at magkaroon ng totoong buhay. Paano? Tanggapin mo ang Panginoon ng may galak sa puso mo. Alam mo, si Jesus mismo, ngayong umaga, hinahanap ka ngayon. Kailangan mo lang gawin ay hayaan mo siyang makapasok sa buhay mo. Allow God. No, allow God to enter your life. Maybe baka matagal ka nang hinahanap ng Lord. Nakita ka na ni Lord, kaya lang sa iba ka nakatingin. Nakita ka na ni Lord, nahanap ka na ng Panginoon, pero ayaw mo lang buksan yung puso mo. And today, this morning, God, no, sinasabi ng Panginoon, anak, open your heart. No, nakita na kita, magtagpo tayo and we will have a relationship. Tama. Jesus also is inviting you, no, into a mission to be with Him, seeking na mga taong naliligaw. Tama, baka mamaya nagpapahanap ka pa rin ngayon kay Lord, pero God is offering you, alam mo yun, inviting you into a mission, anak. Tama na yung lagi kang nagpapahanap sa akin, nagkita na tayo. This time, magsama naman tayo na tayo naman parehas. Partnership with God. No, na humanap naman ng mga taong naliligaw. Amen. And if you are that person na kinakausap ng Panginoon ngayong umagang ito, pwede ba this time ilagay mo sa ating comment section na Lord, find me. Lord, hanapin mo ako deep directly in my heart. And Lord, use me. Amen. Heart reaction naman po dyan. Amen. And last, number 3, He saves completely. Luke 23:39 to 43. Ito po yung story, no, ng part ng ng si Jesus po, ang ating Panginoon ay nakapako na sa krus. So verse 39, ininsulto din siya ng kriminal na nakapako. Sabi po sa kanya, "Di ba ikaw ang Christ? Iligtas mo ang sarili mo pati kami." Pero sinaway siya ng kasama niya, "Hindi ka ba natatakot sa Diyos? Pinarusahan ka ding tulad niya." 42, sinabi pa niya, "Jesus, wag mo akong kalimutan pag naghahari ka na." Sumagot po ang ating Panginoon, sabi ng ating Panginoon, "Sinasabi ko sa iyo, isasama kita ngayong araw na ito sa paraiso." Purihin po ang Panginoon. So makikita natin dito sa story, no, ng naligtas na magnanakaw na tayo pong lahat ay makasalanan at kailangan po natin ng tagapagligtas. Kahit pagaano karami ang kasalanan na nagawa mo, kahit pa iniisip mo o sinasabi ng mundo na malaki o maliit yung kasalanan na nagawa mo, lagi mong tatandaan that it's never too late para humingi ng tawad. Sana wag mong hayaan na, alam mo yun, na maging late ang pagkakataon bago ka humingi ng tawad sa ating Panginoon. Tanggapin mo ang regalong kaligtasan ng ating tagapagligtas. Wala nang ibang story, mga kapatid, na nabanggit na tungkol sa lalaking ito, maliban po sa story na ito sa Luke. No? Na sila po ay nakapako sa krus kasama po ang ating Panginoong Jesucristo. Ang yung lalaking nakapako po kasama ng ating Panginoon, wala siyang good works. Wala pong chance para ayusin at itama ang buhay niya. Wala din po siyang religious credentials. Pero sobrang tindi, mga kapatid. Meron po siyang isang panalangin na kayang burahin ang lahat ng nakaraan niya. Ano po yun? Jesus, wag mo akong kalimutan. Grabe. At dahil po sa kanyang buong pusong panalangin, that man's received forgiveness. He was accepted. At tinanggap niya po ang assurance, kasiguraduhan na isasama siya ng Panginoon sa paraiso. So who wants the truth? Heart reaction na gusto ng katotohanan. Amen?
And here is the truth. Mga kapatid, sabi po sa PowerPoint, your past cannot stop Jesus from saving your future. Yung mga nakaraan mo, yung mga negatibong bagay na nangyari sa'yo before, hindi niyan kayang awatin ng Panginoon para iligtas yung future mo, yung future mo. Amen? No, hindi dumating ang Panginoon para lang gawing mabuti ang mga taong masasama. Dumating siya para buhayin ang mga patay. Maybe baka mamaya patay ka na sa dami ng kasalanan na ginawa mo. But I want you to know that God, Jesus Himself, dumating para buhayin ka. Dahil matagal ka ng patay, ang kailangan mo lang magpabuhay sa Panginoon. You know what? Today is the day of salvation. Kapag alam mo yun, nasa gitna ka ng hindi mo maintindihan, wag sana nating sabihin na bahala na si Batman. Kasi sa totoong buhay, wala namang magagawa si Batman sa sitwasyon mo. Ang lapitan mo at hingian mo ng tulong ay totoong makakapagligtas sa'yo. Walang iba kundi si Jesus. Amen. Kagaya nung kasama ni Jesus sa krus, sana kapag humingi tayo ng tawad sa Panginoon, we receive forgiveness with no guilt. Believe, maniwala ka na pinatawad ka ng Panginoon sa mga kasalanan na ginawa mo. And of course, after you repent, hindi mo na ulit yan gagawin. Amen? Type mo nga dyan sa ating comment section na hindi ko na po yun ulit gagawin. Amen. Sana every time na humingi tayo ng tawad sa Panginoon, wag natin gawin na after mo mag-amen, tatanungin mo pa yung sarili mo na, ang dami kong kasalanan. Napatawad kaya talaga ako ng Panginoon? Pinatawad kaya ng Lord or nilinis kaya talaga ako ng Panginoon? Ano pa? After you ask forgiveness, no? After you receive Jesus, amen, dapat naniwala ka na totoong ligtas ka na. Dapat loud and proud ka na ligtas ka na. Manampalataya ka na pagdating muli ng Panginoon ay kasama ka niya no nababalik sa kanyang hinandang paraiso. Next, after mo tanggapin ang kapatawaran at kaligtasan ng Panginoon, simulan mo nang sumunod sa kanya ng punong-puno ng pagpapasalamat sa puso mo. So tonight, this morning, alright, no? Ang kailangan mong gawin, type mo dyan sa comment section, Jesus, save me fully. Lord, iligtas mo po ako. Save me fully. So what to do now? Malapit na po ako matapos. Ano ang kailangan mong gawin? Letter A, admit your need. Kailangan tanggapin mo, aminin mo na meron kang pangangailangan. 'Di ba? We are all sinners. Sabi yan sa Romans 3:23, we are all sinners. 'Di ba? At tayo ay nag-fall short sa glory ng ating Panginoon. So before no anyone can be saved, they must recognize their condition. Para maligtas ka ng Panginoon, dapat nire-recognize mo at alam mo kung ano talaga yung sitwasyon na meron ka. Tama, we are all sinners by nature and by choice. Diba, hindi pwedeng nabangga ka lang ng malaking kasalanan kaya ka nagkasala, natalisod ka lang ng maliit na kasalanan kaya ka nagkasala. We are all sinners by nature and by choice. Tama ba yon? And we cannot save ourselves. No, aminin mo na kailangan mo ng Savior kasi hindi mo kayang iligtas ang sarili mo. Hindi mo kayang iligtas ang sarili mo through good works, through religion, and kahit pa personal effort, hindi mo yan kayang gawin. Kailangan mo ng tagapagligtas. Amen? Kailangan mo magpakumbaba. To admit is to humble ourselves. Stop making excuses. Tama, tigilan na natin yung pag-create ng mga excuses sa buhay natin, sa isip natin, sa puso natin. Stop pretending we are okay. Stop pretending we are good enough. Tama na to. Okay na po. Running from God. Tama. Ang isang taong nalulunod, hindi niya pwedeng i-deny na siya ay nalulunod. Tama, kailangan niyang tumawag ng tulong. Ang taong may sakit, kailangan niyang aminin na may sakit siya. At kailangan niyang aminin na kailangan niya ng doktor. Tama ba yon? You can't be found, kapatid. You can't be found unless
you admit you are lost. Unless you admit you are spiritually sick. Kung gusto mong iligtas ka ng Panginoon ngayong umagang ito, you admit that you are spiritually sick and you are lost. Letter B, admit or respond to his seeking. Luke 19:10, for the Son of Man came to seek and save the lost. Marami sa atin, kaya hindi lumalapit kay Lord kasi ang unang isip nila, sila yung nakakita kay Jesus. Grabe, pumunta ako ng church, nakita ko si Jesus. In-invite ako dito, din nakita ko si Jesus. Kagaya ng sinabi ko kanina, hindi ikaw ang nakakita kay Jesus. Hindi ikaw ang humanap kay Jesus. But actually, Jesus found you. Can you imagine, Jesus came down from heaven to look for you? Kagaya ng sinabi ko kanina sa Luke, He leaves the 99 para lang hanapin ka. Amen? And Jesus is still knocking at the door of every person's heart. Amen? Pero yung katok na yun dapat sinasagot, dapat may nagbubukas. Jesus calls, tumatawag ang Panginoon, kumakatok ang Panginoon, and we must respond. Paano tayo magre-respond? By listening to His Word. Tama? Makinig tayo sa mga sinasabi ng Panginoon, sa salita ng Panginoon. We read His Word. Ano pa? Turning away from sin. Kung meron kang kasalanan na hanggang ngayon, alright, ginagawa mo pa din. You must decide na talikuran at iwanan na yung mga kasalanan na yan. Then, ano pa? By surrendering our life sa ating Panginoon. Ang isang telepono, no, na nagri-ring, kahit kaano pa yan katagal mag-ring, kapag hindi yan sinagot, yung tawag ay mababaliwala. Amen? Ang isang lifeguard na lumapit o lumangoy papunta sa isang taong nalulunod ay hindi maliligtas until yung tao na yon na nalulunod ay kumapit dun sa lifeguard. Ang regalo na ino-offer must be taken. You know what? Jesus is reaching out. This morning, nire-reach out ka ng Panginoon. Inaabot ng Panginoon yung kamay niya sa'yo. You must respond. Don't push Him away. Huwag mong itulak ang Panginoon palayo. Amen. And last, letter C, receive His saving. Salvation is not something you earn. Hindi natin na-earn or hindi natin, alam mo yun, hindi tayo nakakagawa ng mga bagay para ma-receive natin yung salvation. It is something we receive through faith. Ano ba ibig sabihin ng receiving? Receiving means trusting Jesus as a Savior. Na pinatawad ka ng Panginoon sa mga kasalanan mo. Receiving means submitting to Him as Lord. Na, Lord, Jesus, take the wheel. Ikaw na po ang manguna at magpatakbo ng buhay ko, Panginoon. Receiving means believing that His death and resurrection is enough. Ang isang free meal, ang isang libreng pagkain, may enjoy mo lang yan. May enjoy mo ba ang libreng pagkain kapag tinitigan mo lang? Siyempre hindi. Ang isang pagkain na libre ay may enjoy mo kapag kinain. Ang isang susi, alright, na binigay sa'yo, hindi ka makakapasok sa isang bahay kapag hindi mo ginamit sa pinto at mabuksan yung pinto. And God is offering right now, this morning, the greatest gift na ino-offer niya sa'yo. Eternal life. Ano kailangan mong gawin? Don't just hear about salvation. Receive it personally. Tapos na po ako, mga kapatid. And lastly, no, your salvation is not accident. Yung pagliligtas sa'yo ng Panginoon, no, maybe naisip mo na because of you, kaya ka naligtas sa situation mo na mahabang panahon. I want you to know na nagkakamali ka, kapatid. Because Jesus Himself came for you para maligtas ka. Para maranasan mo ang fullness ng kaligtasan ng ating Panginoon. Alam mo, kung naligtas ng Panginoon si Levi, kung naligtas ng Panginoon si Zacchaeus,
Kung naligtas ng Panginoon ang magnanakaw, this morning kaya ka ding iligtas ng Panginoon. Just allow God to save you. And this morning, I invite everyone to close your eyes. Kung nasan ka man ngayon, close your eyes, kapatid. Kung ngayong umaga kinakausap ka ng Panginoon, and based on your assessment, you are spiritually sick, at umaamin ka Panginoon na Lord, no, kung ikaw to, ka pray, then ubarin mo yung maskara mo. Don't pretend you're okay, kasi hindi talaga okay. You are spiritually sick. And this morning, kung alam mo, kung nasa bahay ka man ngayon, kung nasan ka man ngayon, at alam mo na ikaw to, at kailangan mo na iligtas ka ulit ng Panginoon, okay lang ba? Itataas mo ang kamay mo sa Panginoon at aamin ka. Kung ikaw yung tao na nawalan ka na ng desire sa ating Panginoon, nawalan ka na ng kagutuman sa salita ng Lord, na maraming pagkakataon, dinadaan-daanan mo na lang yung Bible mo sa bahay, na hindi ka na nagkakaroon ng conviction to read your Bible. Kung yung prayer life mo becomes dry or non-existent, baka mamaya ikaw din yung tao na nawalan ka na ng passion for worship o sa mga gawain sa simbahan. Kailangan mong umamin sa Lord. And if you are the person that compromise and tolerate sin, na parang okay sa'yo at normal na lang sa'yo nakakagawa ng kasalanan, na hindi ka na, alam mo yun, parang pag nakagawa ka ng kasalanan, hindi mo na nararamdaman na kinoconvict ka ni Holy Spirit, and you're still justifying your wrong actions, then kapatid, you are spiritually sick. Baka mamaya, ikaw din yung tao that you are spiritually weak, and you are discouraged. Mabilis kang nadidefeat, mabilis kang natatalo ng temptations. Wala ka ng lakas para maglingkod sa Panginoon, na dati sobrang on fire ka, kahit hindi ka kailangan sa church, kahit hindi ka kailangan sa ministry, lagi kang available. Pero ngayon, punong-puno ka ng discouragement. So, malaman mo that you are spiritually sick, kapatid. Baka mamaya, ikaw yung klase ng tao ngayon na nasa season ka that you isolate yourself from fellowship. Ina-avoid mo yung mga church activities, yung accountability sa church, yung ministry mo. Mas prepare mo na ngayon yung mga worldly company over godly people. Kapatid, you are spiritually sick. Be honest to God. Baka mamaya nawala na yung pagmamahal mo, nawala na yung joy sa puso mo. Baka punong-puno ka na ng negative attitude. Nabubuo sa puso mo yung mga bitterness. Baka wala ka ng joy. Baka wala na yung excitement about salvation. Kapatid, you are spiritually sick. Baka mamaya, ikaw yung tao na punong-puno ka na ng pride and self-reliance. Mas lagi ka nalang dumidepende sa sarili mo. Hindi mo na hinahanap ang Panginoon para magpa-counsel or para magpa-correct sa Panginoon. Kapatid, you are spiritually sick. Baka mamaya, ikaw yung tao na dati punong-puno ka ng purpose, punong-puno ka ng, alam mo yun, kada kilos mo, alam mo na yun yung pinapagawa ng Lord sa'yo. Baka nga ngayon, ikaw yung klase ng tao that you are in confusion. Nako-confuse ka na ito pa ba yung pinapagawa ng Lord? Na ito pa ba yung pinapaayos ng Lord? Ito pa ba yung pinapalakaran ng Panginoon? Baka before, punong-puno ka ng purpose, ngayon lack of purpose ka na. Hindi mo na naiintindihan yung calling na meron ng Lord sa'yo.
Baka mamaya wala ka ng direction. Wala ng direction. Sobrang plain na lang, stagnant na lang yung spiritual life mo, kapatid. You are spiritually sick. And this time, kung nasan ka man ngayon, I want you to be honest right now. Just be honest to God. If you want to cry out, if you want to kneel down right now, just be honest to God. The Lord, I am spiritually sick and I need a Savior. Kapatid, this time hindi ka tinatalikuran ng Panginoon. God is reaching His hand towards you. Jesus came to save you. All you have to do is to be honest. Makagalingin at ililigtas ka ng Panginoon. Kapatid, be honest to God. Be honest to God right now. The Lord, umaamin ako, Panginoon, na ako yung mga tao na yung Panginoon na binanggit kanina. Ako yung may character na ganun. And I'll be honest with you, God. Na feeling ko, na inilalaban ko sa sarili ko na I am okay, pero deep inside, I am not. Jesus. This time, kinakausap ng Panginoon ng mga taong totoong naghahanap sa Kanya. At kung ikaw tong tao na to, pwede ba this time, kung nasan ka, itaas mo din ang kamay mo sa Panginoon. You know what? Kagaya ni Zacchaeus, gusto ko malaman mo na ikaw mismo ang agenda ng Panginoon. And God is here. Even though we are submitting you, I want you to know that God is here. Sa haba ng panahon na nagpapaikot-ikot ka at ligaw ka, good news. Ngayon yung araw na natagpuan ka ng Panginoon, God found you, and God, nakita ka ng Panginoon that you are in need, that you are lost. And God is here, kapatid. Nakita ka ng Panginoon. Ngayon nakita ka ng Panginoon, God is offering a true and genuine relationship with Him. Kailangan mo lang gawin, kapatid. Receive God. Come on. Act immediately. Quickly. Amen. Admit to yourself na, Lord, naamin ko po na sa haba ng panahon, naligaw po ako. Hindi ko alam kung saan ako pupunta, pero Lord, thank you. Kasi hinahanap mo po ako, Panginoon. And this morning, if you are that person na bagong kaibigan ngayong araw na ito, na wala ka pang relasyon sa Panginoon, gusto ko malaman mo na hindi aksidente, nakasama ka namin ngayong umaga, na andito ka ngayon, and this is the word of the Lord for you. Kagaya nung taong kasama ng Panginoon sa krus, maybe natabunan ka ng mga hindi magagandang bagay na meron sa mundong ito, nagpatong-patong na sinabi ng mundong ito that you are not worth it, na hindi ka na makakaahon sa kasalanan na ginawa mo. Dumating ka sa point ng buhay mo, nalunod ka na, at kailangan mo na magliligtas sa'yo, kaya ka nandito ngayon. This is the exact time na gusto kang iligtas ng Panginoon. All you have to do is believe and have faith. Pwede ba itaas mo yung kamay mo sa Panginoon? And this time, God is offering you a relationship and eternal life. With all of your heart, we pray to God right now that, Lord, I'm so lost without you, Lord. Ligaw ako kapag wala ka, Panginoon. Lunod po ako sa dami ng mga problema, kasalanan, Lord, na nagawa ko. But right now, Lord, thank you. Kasi hinahanap po ako, Panginoon, and you have the urge, Lord, na iligtas po ako. Kagaya nung lalaking nung magnanakaw na nasa krus, all you have to do is pray to God right now na, Lord, pag mo po akong kalimutan, isama mo po ako, Panginoon, kapag naghahari ka na. Believe in your heart na inaalok ng Panginoon na kaligtasan.
Thank you, Jesus. Panginoon, maraming salamat po for this morning, for saving us, Lord. Salamat, Panginoon, for reminding us, Lord, that sometimes we need to be honest, that we are spiritually sick and we need you, oh God. That we are lost and we need a Savior. For reminding us, Lord, that you really save, Lord, na ikaw lang talaga may kakayahang magligtas sa amin. Lord, maraming salamat ngayong araw na ito. Thank you for giving us a chance, Lord, to hear a word from you, Panginoon, that will remind us, Lord, that truly, hindi kami nakahanap sa iyo. Ikaw mismo, Panginoon, ang gumawa ng paraan para mahanap kami. Whatever situation we are in, Lord God, kinatagpo at hinanap mo kami. Isa sa truth, Panginoon, na pwede namin panghawakan habang kami ay nabubuhay. Lord, kung nakita mo kami sa isang situation, Lord God, nahirap at lubog kami sa kasalanan, naniniwala kami, Panginoon, na the moment na niligtas mo kami, hindi mo kami hahayaan na manatili kung saan mo kami nakita, Panginoon. Lord, maraming salamat sa buhay ng mga anak mo, Panginoon, na nakasama po namin ngayong umaga. Thank you for leading us, Lord, this morning. And thank you for your presence, Lord. Thank you for your word. This is all our prayer in Jesus' name. Amen and amen. Thank you, Jesus. Ayan, good morning po sa ating lahat. Life Giver Binyan. So, naka-online po tayo for today for our safety because of the typhoon. And signal number 3 po ang Laguna. So, kaya naman stay alert po para sa ating mga announcements and for our safety. So, we're praying po na maging safe din po ang lahat. Pero talaga namang wala makakapigil sa atin para makarinig ng salita ng Panginoon. Amen po ba? And we appreciate everyone na nandito po online. So, of course, can we all appreciate din po our speaker for today, Pastor Brian. So, pwede po kayong mag-heart react po. Pwede po kayong mag-comment. We appreciate you. Pastor B, Pastor Brian. Ayan po. And by the way po, for our church announcements, this is very quick. We will be having our life retreat batch 15 po this coming November 28 to 29. So, meron po tayong registration fee for only 700 pesos po. But before the life retreat, we will be having our life preparation, and this will happen on November 22nd. So that's a week before the life retreat to prepare na rin po for everything. Ayan. And next po, we also believe that prayer is powerful. Prayer is a must here in Life Giver Binyan. So that's why we encourage everyone to join us on our online prayer gathering. That's 10 p.m. Every weekdays po ito, Monday to Friday via Zoom. Ayan po. And also sa lahat po ng ating mga SOD students, so announcement po, I know that you're all informed, pero sa mga hindi pa po nakakaalam, we will have no classes, so there will be no classes for today. So stay safe po. Sa loob din po tayo ng bahay lahat. Ayan. And if this is also your first time to attend our service, ngayon lang naman po ito online because of the weather. Pero we still want to welcome you new friends. Ayan, just click the Zoom link na lang po. Ayan, so click the Zoom link and join our Connect Rooms to officially welcome you. Diyan po sa screen ang ating Zoom link. So, alright, that's all for our announcement. So, can we call on Pastor Brian again for our benediction? Ayan. Today,
God is good. Maganda po ang ginawa ng Panginoon. Sige, we will close this in prayer. Amen. Let us lift our hands to God right now. Kung nasan ka man ngayon, sige tayo manalangin. Lapit tayo sa Panginoon. Heavenly Father, once again, salamat po sa isang matagumpay na gawain. Salamat po, Panginoon, for again, for your word na talagang we all know, Lord, na nag-penetrate ito sa puso, sa buhay ng mga anak mo. Nakikinig ngayong araw na ito, Panginoon. Naniniwala kami, Panginoon, na malaki po ang gagawin mo, Panginoon, sa buhay po ng bawat isa. And we believe, Lord, na ito po ay tanim sa puso ng bawat isa. Salamat po, Panginoon. And today, we will receive the blessing of the Lord. Pwede po natin sabihin, I receive in the name of Jesus right now. May the Lord keep you and make His face shine upon you. May the love of the Lord be with you. May the fellowship of the Holy Spirit be upon you. May the Lord bless the work of your hands. God bless your family. God bless your ministry. God bless your studies. God bless your business and your work. In Jesus' name, amen and amen. Ayan, sige, we will be having our closing prayer po. Okay lang ba? Samahan niyo po ako sa pananalangin. Lapit tayo sa Panginoon. Maraming salamat, Ama, sa natapos na gawain. Salamat po sa salita na ibinaba mo sa puso ng bawat isa sa pagkakataong ito. Salamat, Lord, for reminding us that truly our salvation is always found in your name, Jesus. It is always found by your grace, God, our Heavenly Father. Panginoon, maraming salamat sapagkat nakita mo kami, Lord God, na nangangailangan ng pagliligtas mo. More than saving from the storm, Lord God, you've seen us na lubog sa kasalanan. But right now, Panginoon, you push us, Lord God, this church, every churches, Lord God, na ibahagi ang mga salita mo sa bawat tahanan from our phones and television, Lord God. Tunay, Ama, na sa pagkakataong ito, ikaw po ay nagliligtas, Panginoon. And we know, Lord, that we have peace in our hearts, in our mind, Panginoon. Hindi mo lang kami liligtas mula sa kuna, mula sa bagyong paparating, Panginoon. But right now, you have preached to us, Lord God, that would save our souls, Panginoon. We bring back to you all the highest praise and glory, Ama. And thank you for being gracious, for being merciful, Panginoon, sa aming bansa. May you save the Philippines, Lord God. May you save those who are vulnerable, Panginoon, sa anumang panganib sa pagkakataong ito. May you send help, Lord God. May you extend grace to those who needs it, Lord God. Salamat, Panginoon, sapagkat ikaw ang Diyos over the Philippines. You are the God of every Filipinos, Panginoon. May you protect Philippines, Lord God, in the name of Jesus. Salamat, Lord. We believe in your power. And we speak, Lord God, courage. We speak faith. We speak life, Lord God, sa bawat isa, Panginoon, na nakakarinig, Panginoon, ng panalangin. To those who are reaching, na inaabot ng panalangin ito, the Lord is giving you peace. The Lord is giving you blessing right now sa pagkakataong ito. Salamat, Panginoon. Ikaw po patuloy, Lord, na sumama sa bawat isa, sa bawat pamilya, sa bawat tahanan. Panginoon, ikaw ang maging Diyos at ang aming tanging manliligtas ng aming buhay. Salamat, Panginoon. May you continue, Lord God, na ilagay mo sa aming puso ang attitude na rejoicing and thanking you, Lord. Attitude of giving you praise, Lord God, in the middle of the storm. Salamat po, Panginoon. Ikaw ang maitaas, mapasalamatan sa pagkakataong ito sa pangalan ni Jesus. Amen and amen.